Kayo ba ay nagmamay-ari ng isang lupain at sa lupain na yon ay may pinayagan kayong tao na tumira pansamantala habang hindi nyo pa kailangan gamitin yung lupa. And then, hindi lamang siya tumira kundi nagpatayo pa siya ng bahay doon sa inyong lupain. Ano ang inyong dapat gawin para maibalik sa inyo yung lupa and mapaalis yung tao na yon na for so many years ay nakinabang sa inyong lupa? Kung ganito rin ang iyong problema, para sa iyo ang kaso na to. And pakinggan mo mabuti hanggang sa dulo para malaman mo kung ano ba yung dapat mong gawin o kung paano mo gagayahin yung ginawa ng ating petitioner dito sa case na to. Dito sa case na to, ang ating landowner ay ang may-ari ng lupa and meron siyang hawak na titulo na nakapangalan sa kanya. For more than 10 years, mayroong nag-occupy ng property and yung nag-occupy na yon ay hindi naman nagbabayad ng renta kay landowner. At eto pa, hindi alam ni landowner nagpatayo ng bahay itong occupant na to. And as expected, noong intention na ni landowner na bawiin yung possession ng kanyang ari-arian mula kay occupant, mula dun sa nagpatayo ng bahay, hindi na sila magkasundo ngayon. Dinala pa nga nila itong kaso na ito sa barangay pero hindi sila nagkaroon ng agreement o ng conciliation. So noong 2014, itong si landowner, after nilang hindi magkasundo sa barangay, kumuha na siya ng abogado para gumawa ng sulat na nagsasabi kay occupant na umalis na doon sa lupain dahil gagamitin na ni landowner yung kanyang property. Pero dahil nga walang nangyari doon sa demand letter na yon, ang ginawa na lang ni landowner ay nag-file siya ng complaint for unlawful detainer laban kay occupant. Pumunta na siya sa korte. Ang sagot naman ni occupant doon sa complaint ni landowner ay matagal na siyang nakatira doon sa lupa na yon. 1980 pa lang, bago pa lang ito mabili ni landowner, nandun na siya sa lupain na yon. And yung value ng ipinatayo niyang bahay, yung nagastos niya, ay nasa halagang 375,000. At sabi nga niya, meron daw silang usapan ni landowner na babayaran siya ni landowner dun sa halagang nagastos niya sa pagpapatayo niya ng bahay. Yun ang sabi niya. So nagulat daw siya na bakit pinapaalis na siya dun sa property tapos wala man lang bayad sa kanya. By the way, si landowner pala na may-ari ng lupa dito sa case na to at yung nagpatayo ng bahay doon sa lupain ni landowner ay magkapatid. Ngayon kailangan nating malaman kung eto bang nagpatayo ng bahay ay considered na builder in good faith according sa Civil Code. Bakit? Kasi kung ikaw ay builder in good faith, entitled ka sa reimbursement ng mga nagastos mo sa pagpapatayo ng bahay. So, kailan nga ba natin masasabing siya ay builder in good faith? Kung halimbawang nagpatayo ka o nag-construct ka ng bahay mo sa isang lugar o sa property na may full knowledge and consent nung may-ari ng property kung saan ka nagpatayo ng bahay, ikaw ay isang builder in good faith. Pero ang sabi ng korte, dito kasi sa case na to, yung property ay nakarehistro sa pangalan ni landowner. So yung paggamit ng isang tao sa lupa na nakarehistro sa ibang pangalan, okay, hindi niya ari-arian, ay by mere tolerance lamang o by mere permission. At anytime, pwede itong bawiin ng may-ari ng lupa. Pwede niyang i-terminate yung permission na yon. And hindi na siya builder in good faith sa lagay na yon.
Article 448 and Article 546 ng Civil Code ay nagbibigay sa nagpatayo o nagtanim ng karapatan na mabayaran siya sa kanyang mga nagastos o doon sa halaga ng mga improvements na na-introduce niya o nagawa niya doon sa lupa. And hanggat hindi siya nababayaran, hindi siya aalis doon. Yun yung tinatawag na rights of reimbursement and retention. So para magkaroon ka ng right of reimbursement para doon sa mga expenses na na-introduce mo o doon sa improvement na nagawa mo doon sa lupa, dapat yung mga actions ni builder ay in good faith. Hindi ka builder in good faith kung ikaw ay tenant lamang doon sa lupa. Yung builder in good faith kasi, naniniwala ka na ikaw yung may-ari ng lupa or meron kang claim of title doon sa property. Pero kung alam ni landowner at na nagpapatayo ka ng bahay doon sa kanyang ari-arian and hindi kanya pinagbawalan, may bad faith din si landowner. So kung may full knowledge and consent si landowner sa pagpapatayo ng bahay ni occupant doon sa lupa na hindi pag-aari ni occupant, okay? Entitled na ngayon siya sa rights ng isang builder in good faith. Ibig sabihin, pwede na siyang ma-reimburse sa mga expenses na nagastos niya. Ngayon, tingnan natin kung may full knowledge and consent nga ba si landowner nung nagpapatayo ng bahay, etong si occupant. Well, dito kasi sa case na to, si landowner at yung property ay nasa iisang barangay. So, kung sasabihin niya na wala siyang knowledge, hindi niya alam na nagpapatayo yung kanyang kapatid ng bahay doon sa lupa na pag-aari niya, ay napaka-imposible ang sabi ng korte. Kasi located sa iisang barangay yung ari-arian. And for 14 years, wala siyang objection doon sa pagpapatayo ng kanyang kapatid ng bahay doon sa lupa na kanyang pag-aari. Ilang bahay nga lang daw ang pagitan ng tirahan ng dalawa. So napaka-imposible na hindi alam ni landowner na meron ng tumatayong bahay dun sa kanyang lupa. Isa pa ang sabi ng korte, kung talagang hindi alam ni landowner na may tumatayong bahay dun sa kanyang lupain, bakit yung tax declaration ng bahay noong 2014 ay nakapangalan pa kay landowner? So, ibig sabihin, alam niya na may bahay na nakatayo doon sa kanyang lupa na ipinatayo ng kanyang kapatid. So, under Article 448 ng Civil Code, may dalawang option si landowner. Pwede niyang i-reimburse yung nagpatayo ng bahay para doon sa mga expenses na nagastos sa pagpapatayo, or pwede na lang ibenta ni landowner yung lupa doon sa nagpatayo ng bahay. Ngayon, kung ang napili ay yung reimbursement na lang ng mga expenses na nagamit doon sa pagpapatayo ng bahay, hindi aalis si occupant hanggat hindi nababayaran ng buo yung expenses niya. So, sana nakapagbigay ulit tayo ng linaw para sa mga agawan ng lupa serye sa pagitan ng magkakapatid o magkakamag-anak. And for other questions, sulat nyo po sa comments yung inyong mga katanungan and gagawin po natin yan ng vlog. Ngayon, kung gusto po ninyong masagot agad yung inyong mga katanungan, pwede naman po kayong mag-subscribe sa aking Facebook page, or maging member ng aking YouTube channel. Thank you! Ang GR number nga pala ng case ay 2555157 na desisyonan noong July 4, 2022.